ipapakulong na ng habang buhay si Comelec Chair George Garcia na mukhang nabuo na o solid na ang ebidensya laban sa kanya. Ito, panoorin natin. George Garcia, babahan ka na. Mahigit na 50 milyong counts na cybercrime dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampalaki laban sa kanya ay system interference. Yan Yun. po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag manipulate mo yung mga data na hindi authorized, ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa Comelec noong nag-interfere sila ng ating computer systems ng eleksyon? Number one, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Yun. Manipulate nila. Pansin nyo, napakagaling po ni Atty. Harold Respicio pagdating dyan sa mga software. Kasi naman po, hindi lang siya basta attorney. Magaling din po yan na IT. Kaya yung proseso ng eleksyon, alam na alam niya. Alam nga din niya kung paano dayain, di ba? Nung nakaraan, inilabas niya paano pwedeng dayain yung eleksyon. At eto, yung mga pahayag dati ni Chairman George Garcia na may pag-amin di umano, ay magagamit din para sa kaso. Ito, ipagpatuloy natin. Lahat ng election results, kinokolit nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad, napakadali na kaagad ang Yun. trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may ipadala yung mga election results na 5 million, di-delete po niya iyon. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakas na balota sa ating bansa noong nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Grabe. Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina noong nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakialaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganoon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System Grabe. interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Oh, narinig mo yon. Narinig mo yon kung ilang taon. Nako, mukhang tahimik kayon si Comelec Chair George Garcia. Akala natin, mga lumipas itong pagkatapos ng eleksyon ay lumipas yung mga araw, buwan, ay tatahimik na itong si Atty. Harold Respicio. Eto, tuloy pa rin sila at mukhang matibay na yung ebidensya. Lagot ka, George Garcia. Tuloy natin. George Garcia, habang buhay kang makukulong. Lagot. Hindi na ikaw ang magiging leader ng Comelec sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas mahigit pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na nabayaran ng Comelec ng napakalaking milyon-milyones at milyon-milyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayan ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito Yun. na sinampa namin dito sa NBI. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan sa 2028 na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng Comelec. Tandaan po natin, ang tenure ng mga Comelec commissioner ay rolling 7 years at siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto nyo pa rin ba si Chairman George Garcia ang mag-lead ng Comelec sa Hindi susunod na. na eleksyon? Huwag na po!
Gusto Wag niyo na. pa po ba ng dayaan? Wag na po. Kaya po namin Taong bayan, tanong ni Atty. Harold Respicio, gusto nyo pa ba? Gusto nyo pa rin ba na si Comelec Chair George Garcia pa rin ang nandyan sa 2028 election? Wag na uy. Tuloy natin. sinasampa itong kaso na ito para makulong na po siya at hindi na po siya ang maging chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon. Tandaan po natin na ang gravamen ng case ng system interference ay basta nag-interfere ka. Hindi na mahalaga na yung pag-interfere mo ay para magkalit ng daya o hindi. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon kasi inamin na lahat ni Chairman George na Yun. nag-interfere siya sa software at nag-interfere siya sa equipment sa pamamagitan ng mga intermediary server at pag-delete ng mga data. Kung meron mang dayang ginawa o hindi po yun ang mahalaga. Ang gravamen po ng krimen ay nag-interfere ka. Nakialam ka na hindi naman dapat. And that simply merong dahilan para i-prosecute na kaagad criminally itong si Chairman George Garcia at ipakulong na siya habang buhay. Dahil mahigit na Dapat 50 lang. million counts itong kaso na ito. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon dahil lahat ng ebidensya po ay nasa media na inamin lahat ni Chairman George ang lahat ng interference sa kanyang ginawa. At kasama namin ang napakaraming pari, mga bishop at napakaraming general. Ibig sabihin, ang pinamin ang Panginoong Diyos at ang militar sa ating bansa. Nagkaroon ba ng dayaan noong 2025 elections? Nagkaroon ba ng nakawan ng boto ng sambayanang Pilipino? May mga very disturbing sa PCRP. Ayan ha, medyo lamang ngayon itong si Atty. Harold Respicio. Mukhang tahimik ngayon si Chairman George Garcia. Naku, magtago ka na. Pero harapin nila yan. Matapang yung mga yan. May 2028 election pa eh. O ito, ayon po dito kay Hayen, sobrang talino mo siguro, attorney. Matalino talaga yan, magaling, kaya nanalo din yan sa eleksyon. Sabi ni Lelebet Arivalo, sana nga po mawala si Garcia sa COMELEC at iba pang mga sangkot na komisyoner bago dumating ang election 2028. Dapat lang, kasi ang 2028 election, yan yung isa sa napaka-importante dahil aabangan natin ang papalit kay Dunyo. Sabi ni Richard, ano yun? Tuluyan ninyo, attorney, gigil na gigil ako dyan. Sabi ni Emmanuel Pastor, ayan na, papunta na ang karma. Kakarmahin talaga sila. Kasi naman, kung totoo man yan ha, kaya abangan po natin yung ginawang action po ni Atty. Harold Respicio kasi alam po nila yung ginagawa nila, paano makakuha ng ebidensya at yung amano ay may mga pag-amin itong si George Garcia sa mga interview. Yun pala ay magagamit din yun pagdating sa investigasyon. Nako, lagot na. Yun nga lang, may mga nanalo na. Kaya ang maganda lang dito sa ginawa ni Atty. Harold Respicio ay hindi na mauulit. Yun ang importante dyan. At hindi na si Atty. George Garcia sa 2028. Hindi na siya nandyan. Baka magkatotoo itong sinabi ni Atty. Harold na si Chairman Garcia ay mapapakulong ng habang buhay. Sana all. George Garcia, habang buhay daw ha. Kabahan ka na. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.